So, ang title po natin, What Must I Do to Inherit Eternal Life? Yan. So, sa Tagalog, no? Nakalawin ko po na mas mainam, no? Ano ang dapat kong gawin upang magmana po ng buhay na walang hanggan? Will you leave everything and follow Jesus? Iiwan mo ba ang lahat, at sumunod sa Panginoon? Amen? So, paano tayo, dapat ako magkaroon, ano ba gagawin ko para magmana ako ng buhay na walang hanggan? So, tingin ko naman natin ito ay Kristiyano. Diba? Pero ang Diyos lamang nakakalam kung tayo po ay totoong Kristiyano. No? Sabi nga, bisa naalala ko, hindi naman lahat na sa church ay tupa. No? Meron din diyang kambing. No? Amen? At ano ba yung magkakaiba ng tupa at kambing? Hindi ba yung tupa? Kasi magkabaan din. Tupa maamo. Hindi, yung tupa kasi, tsaka kambing, bata pa yan, malilit pa yan, magkapareho yan, magkamukha. No? At makikita mo kanilang kaibahan pag lumalaki na sila. Yung kambing, ano? Hindi, kaparang sungay. Diba? Yung tupa, pag lumaki ba, may sungay, di ba? Wala. No? So, ganun po, no? Pero bago pa tayo bigyan ko pa ng konti panimula tungkol po sa sulat pong ito, no? Si John Mark kasi, sinulat niya ang second gospel, kasi yung first gospel is Matthew. Sinulat ito ni John Mark, no? Hindi naman talaga Mark ang pangalawang, second name niya, John Mark, no? First name niya is John, no? John Mark. Sinulat ito, second gospel, about AD, no? Ano Domini 65 to 68, no? Hindi pa tayo buhay niyan. So, making great use of an eyewitness, no? The Apostle Peter, si Peter dyan, no? Sinulat niya ito sa Roman audience, no? Na kung saan ay umarap sila ng great persecution, no? Yung Roman audience na yun, siyempre iba ron ay naging born again, diba? Naniwala, no? Kung mababasa naman niya yung Romans about sa kay Paul naman yun, talagang pumunta rin siya roon para dumalaw lang, pero talagang pupunta sa ibang lugar. Kaya nga sinulat niya ni Apostol Paul doon yung justification by faith, no? Kasi nga binibigyan din niya, ini-emphasize na yun, parang idudok pa mag-diling ko lang, no? Para maintindihan natin, no? Katulad dito sa Mark, no? Nililing kasi nila doon yung mga Roman Christian doon, bagamat Greek and Gentiles, no? Dapat maniwala sa Panginoong Hesus, kasi binibigyan din doon ni Apostle Paul, kasi yung mga Hudyo, ang katulad nila is justification by faith. Ibig sabihin na sila ay nahatulan na sa mga ng pananampalataya. Yun yung turo ni Paul. Pero yung mga Hudyo, ang turo nila roon ay justification by work. So, nahatulan lang sila sa mamagitan ng gawa. No? Ibig sabihin, naligtas na pa sila sa pamamagitan ng gawa. Although the Bible tells us that it is by faith, no, that we believe, no, hindi by works, no, hindi yung salvation, hindi yan by achieve, no, pinagtrabaho mo, hindi yan ay gift ng Panginoon. Kaya nga i-secure po natin yung ganong turo ni Paul na we are justified by faith, not by works. Kasi kung justified by works, ibig sabihin pwedeng mawala yung salvation mo. Delikado yun. So, ano pang gagawin mo para makaroon ka ng kaligtasan? Magkakandalin mo si Kristo ulit? Magpapadala ba ang Diyos ng isa pang Kristo para mamatay sa krus para sa iyo? Di ba? Hindi. Di ba? Kaya nga sabi nga, lahat ng Kristo ay hinatulan na. So, be justified. Ibig sabihin, yung naging natin salvation yun ay wala ng hanggan. No? Amen? Because we are not sinner, syempre, di pa tayo totally, di naman tayo totally ganap, no? Nagkakasala pa rin tayo kahit kami, na mga leaders nyo, no? Kaya we are all peculiar people. Ibig sabihin, we are strange, no? Strange people tayo dito. No? Hindi natin alam yung ugali ng katabi mo, yung maski nga asawa ko, ibig hindi ko alam yung ugali niya, no? Maski nga asawa ko, hindi niya rin alam yung ugali ko. Ibig sabihin, we are peculiar people, no? Pero maganda roon, meron tayong Diyos na kilala tayo. Amen? So, ang tanong ko lang dito naman is, who I am? Sino ba ako? Yung sa pag-aaral natin, what must we inherit eternal life? Sino ba ako? No? Bakit ako narito sa earth? Ano ba yung layunin sa aking pamumuhay? What is the purpose in living? No? At ito pa isang katanungan. Pag namatay ba ako, alam ko ba kung saan ako pupunta? Where will I go when I die?
Natanong niya ba sa sarili yan? Kung mamatay ba ako, alam ko ba kung saan ako pupunta? Nakatakot pag namatay, no? Kinakabahan, no? Kaya nga, pag nakakasakit yung isang tao, parang malungkot siya, di ba? Wala naman ng kasakit na masaya. Diba? Siguro, pag yung tao nagkasakit masaya, iba yung ano nun, na may problema yung sa pag-iisip, no? So, these are what we sometimes refer to as the ultimate questions of life. Yung mga katanungan, ito yung ultimate question ng buhay. Yung who I am, why I am here, and what is the purpose in living, where will I go when I die? So, yun po yung mga ultimate question of life, no? At ang bago po isa, iniisip po yun. No, iniisip natin, sino ba ako, no? O nga, anak na ako ng ni papa ko, mama ko, no? So, bakit ako narito, no? Kinarate lang ba ako dahil para ako ay magtrabaho lang, no? Buhayin ko yung pamilya ko, no? Kaya ito yung mga katanungan ng buhay, no? Kaya yung katanungan ito, diretso ito sa ating puso. At ito, pag dumiretso sa ating puso, ang ibig sabihin nito, ano ba yung pagiging human? Yan, ano ba yung pagiging tao? No? Amen? Tao pa tayo? Isang tanong na sa sarili natin. We are human, no? So, what must I do to inherit eternal life, no? At nakita natin, yung binasa natin, one day, isang respected na tao na pumunta kay Jesus, no? Interesado siya sa kanyang patutunguhan in this destiny, no?